Inaabangan pa rin kung sinong bubuo sa Independent Commission na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para imbestigahan ang maanumalya umanong flood control projects. Kahapon, inilabas na ang mandato at kung ilang tao ang bubuo nito. Narito ang express report ni Rainiel Pawi. Nitong Martes, ito ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the Independent Commission and the members of the Independent Commission. Pero lagpas 48 hours na wala pa ring inilalabas ng mga miyembro ng independent body. Sa panayam sa long take ng One News, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinili sila base sa kanilang integridad. Yung integrity ng mga to kasi unquestionable. Pinag-uusapan namin yung ramifications, kung ano ang nangyayari, yung picture ng 1 billion na sa table. Yes. Tapos kung para kanino. Doon ko na narinig nagbura ang presidente, sabi niya, lintik ng mga yan. Anong gagawin nila sa pera? Hindi naman nila makakain yan. Galit na galit talaga siya. Wala pa mang kumpirmadong miyembro, inilabas executive order na nagtatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ilalim ng EO 94, isang chairperson at 2 miyembro ang magiging bahagi nito. Kabilang sa mandato ng komisyon ang magsagawa ng sariling pagdinig at mangalap ng ebidensya kaugnay ng mga anomalya sa infrastructure projects. Sisilipin ang mga proyekto sa nakalipas na 10 taon. Bahagi rin ng mandato ng Independent Commission ang pagrerekomenda ng pagsasampa ng kaso at mga maaaring gawin ng mga ahensya ng pamahalaan. Sakop ng kapangyarihan din ng ICI ang paglalabas ng subpoena, magrekomenda na magiging state witness at mag-request ng dokumento mula sa Senado, Kamara at maging sa Korte. Papayagan din silang humingi ng bank statements at magrekomenda ng pag-freeze o seizure sa mga ari-arian. Kung may opisyal man daw na tumangging magbigay ng testimonya at sumunod sa subpoena, ay pwede raw patawan ng administrative disciplinary action. Magsusumite ng report ng Independent Commission sa Office of the President kada buwan. Ang tanong kung may Independent Commission na, anong mangyayari sa investigasyon ng Senado at Kamara? Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.